Amen. Purihin ang Panginoon. Awari ko naipon ng pasasalamat. Parang open the floodgate of thanksgiving and praise to God. So salamat sa Panginoon. Tunay na nakakagalak, mga kapatid, ang ating mga pasasalamat. Iba't iba ang ating mga pinagpapasalamat at iba-ibang antas. Iba-iba rin po kasi ang ating buhay. Iba-iba ang ating nilalakaran, mga pagsubok ay iba-iba pero isa po ang namumutawi sa ating labi. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila po ng lahat ng iyan. Alam natin na hindi naman dito natatapos ang lahat ng bagay. At we expect more as we are living in this world that is against us. The system is against us, and yet wala tayong magagawa kung hindi sabi nga ay sa mundong ito ay mamuhay at hindi lamang po makibaka kung hindi makibagay din dahil kailangan natin i-share ang gospel. So salamat sa Panginoon sa lahat po ng yan at tunay na mabuti po ang Diyos. So sa sandaling ito tayo po ay mag-aaral, mag-exhort tayo, mapuno-puno yata ng aking tablet na ito. Okay. 30 minutes. Okay mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay isang mga awit na sobrang pamilyar sa atin. Sa katunayan ay lahat yata ay marami sa atin ang mayroong memorize na ito. Ano pong oras na? 9:45 na. Tutulog na dapat ako 9:45. Okay. So, marami sa atin ang memorize na ang psalm na ito. So, tayo po ay buksan natin ang salita ng Diyos. Psalm 1. To watch over me. Psalm 1. Okay? Mga awit, kabanata 1. Basahin po natin at basahin na ninyo sa inyong salita tapos tayo po ay mananalangin. Psalm 1, narinig ko nga iba dito, talagang memories to hanggang verse 6. Blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He will be like tree planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In whatever he does, he prospers. The wicked are not so. They are like chaff which the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, Ikaw po ang pagpalain at maluwalhati sa aming pong pag-aaral na ito, O Diyos. Tulungan mo kami as we are again listening to this psalm. Isa pa ay aming pong marilinggan at Ikaw, Panginoon, na patuloy na magsalita sa lahat po ng ito. Kami, O Diyos, ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyo. Gamitin mo lamang ako bilang iyong tagapagsalita. Aking pong pinagsusumamo ang pagkilos ng Santong Espiritu sa aming pong mga buhay. Help us, Lord, na ma-realize po namin ang mga bagay na yung nais itulong sa aming pong buhay and do action about it. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so marami tayong lesson na makukuha dito sa Psalm 1. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaralan is Lesson from Psalm 1. Okay? Okay. So, not from Psalm 1, but mga aral mula lessons from Psalm 1. Okay, mula sa mga awit kabanata 1. Okay. So dalawa lang point. Actually ang Psalm 1 is a contrast kung ating mababasa, meditate natin ito. Makikita natin na ito talaga ang nararapat na nakalagay na mga awit sa kauna-unahang kabanata ng mga awit sapagkat ito'y humihikayat sa ating mga tao upang bigyan ng pagpapahalaga ang salita po ng Diyos. Sapagkat dito sa salita po ng kautusan ng Diyos ay nagmumula po ang tagumpay ng isang
mananampalataya. Alam natin na ang mga awit na ito ay sinulat po, maaaring sinulat ni Haring David o kung sino man ang sumulat ito, psalter o mga awit. Ito po ay isang mga awit na para patungkol sa mga taga-Israel. Ano po? Subalit kinukuha po natin ang prinsipyo na nakalapat po dito. So dalawa lang po ang ating punto, ano po, na mayroon po 1,000 subpoint. Okay? So ang una po nating punto is the description of the blessed and the description of the wicked. Lang dalawang yan ang ating pag-aaralan. Ano po? So una, ano bang ibig sabihin ng salita? Sabi po ito is, blessed is the person or blessed is the man. Ano bang ibig sabihin ng salitang blessed? Okay? So ang tinutukoy dito is yung estado po ng isang tao. Okay? Ang tinutukoy dito ay yung estado ng isang tao sa kanyang emosyonal, physical, mental, at sa kanyang spiritual na well-being. So, ang pinag-uusapan dito, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay ang tinutukoy dito ay ang isang tao kung ano yung kalagayan o estado ng kanyang buhay. Yung po kaya po sinabing, blessed means happiness or, oh, happy is the man. Yun po ang ibig sabihin yan. Actually, meron po yun yung tinatawag natin na interjection, ano yung ganon. Ano ba tawag doon? Pandamdam. It's like, oh, happy is the man. Ganon po ang expression niyan. Yung salt ng Psalm na yan. So, ibig sabihin po nito ay tinutukoy nito ng kagalakan na taglay ng isang tao. At ano nga ba itong kagalakan na taglay ng isang tao? So, una, meron tayong subpoint na ang tanong ay mga tanong. Sabi, ang unang tanong ay, so because this is a lesson, kaya ang tanong na ang ating punto ay tanong. Kaya lesson from someone. Lessons from someone. So, ang mga tanong ay, unang tanong, who is the blessed person? Okay? Ang sunod na tanong ay, what is he not doing that makes him blessed or happy? At ang sunod na tanong ay, what is he doing that makes him happy or blessed? So, may tatlong tanong. Ano po? So, ang unang tanong is, who is the blessed person? Kasi, blessed is the man or blessed is the person. So, bakit siya blessed? Ano yung kanyang ginagawa? So, sinasabi po nito na ang blessed na person ay yung nasa verse 6. The Lord knows the way of the righteous. Ibig sabihin, ang blessed person is the righteous person. Correct? Okay, so the blessed person is the righteous person because the Lord knows him. That makes him blessed. Kilala niya ang Diyos at yung salitang knows is an irrelational experience. Meron silang tinatawag natin na relasyon. Ngayon, bakit mahalaga nung panahon ng Israel na mahalaga na nakilala nila ang Diyos? Sapagkat nung panahon ng Israel, katulad ng ating lagi kong sinasabi, sila ay napapaligiran ng iba't ibang ites. Tama? Amorites, Perizzites, Jebusites. Okay. At ang mga taong ito na nakapaligid sa kanila, pilit nilang tinutukoy o hinahanap kung sino ang Diyos. On the other hand, pagdating sa mga Israelites, it is God Himself who reveals Himself sa kanila. That's why they are a blessed tribe or a blessed Israelites, a blessed nalahi ang Israel po. Okay? So, kaya po nung sinabi nyo, therefore, the Lord knows the way of the righteous. So, tinutukoy po rito na ang blessed person is the person who is a righteous. The righteous person that Jehovah knows, not only knows, the Lord knows superficially, hindi lamang nila kilala ang Diyos dahil tinatawag nila ang Diyos, it signifies that there is an intimate care, okay, may maingat na, merong pag-iingat ang Diyos sa kanila, merong gabay, at merong protection ang Diyos sa kanila, and God is watches over those who walk in righteousness, ensuring that their path lead into life, peace, life, and blessing. Okay? So, ito yung mga tao na sinasabi natin na, sinasabi po ng Biblia na sila yung mayroong nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Hindi lamang nila natatamasa ang tinatawag natin na common grace of God, but they are also there, natatamasa nila yung tinatawag natin na special grace ng Panginoon para sa kanila. Like
very obvious in the history na the Israelis is God-chosen people. Right? So nakita natin, in the 40 years of the wilderness, makikita natin talagang pagkalinga ng Diyos sa kanila. Well, pagka po sobrang init, na doon yung clouds ng Panginoon para sila proteksyonan. At sa gabi naman na sobrang lamig at sobrang dilim, naroon din po yung pillar of clouds, pillar of fire ng Panginoon sa kanila. Why? Because they have a relationship. Now, sa atin po, we are also blessed. The principle is we are blessed when we have a relationship with the Lord. Okay? Wala na pong relasyon na pinaka nagpapala ang isang tao kung hindi ang kanyang relasyon sa Diyos, sapagkat ito ay relasyong umaalingaw-ngaw sa walang hanggan. Hindi lamang dito na nai-enjoy mo ang iyong buhay. Pero tandaan natin na ang Psalm 1 is a contrast. And I want everybody na suriin nila ang kanilang sarili kung paano nila nakikita ang prinsipyo ng Psalm 1. Okay? Ang sunod na tanong is, so we are talking about the description of the blessed. Who is the blessed person? The righteous one who have a relationship with God. Next, what is he not doing that makes him happy? Kasi ang sabi po ay, mapalad, masaya ang isang tao. So ang tinutukoy niya is yung isang tao ay nasa estado ng kasiyahan kasi meron siyang ginagawa, kaya siya masaya. Okay? Ang unang tanong ay, ano ang hindi niya ginagawa? So negative muna tayo. Ano yung hindi niya ginagawa, kaya siya ay masaya? Na ginagawa naman ng wicked, na akala niya nagbibigay sa kanya ng temporary na kasiyahan. Okay? So sabi po rito, he does not walk. Yung pong salitang not dito, ay mula po sa Hebrew yung salita, na ang ibig sabihin ay absolute negation. Okay, so ibig sabihin ng absolute, yung tubig na iniinom. Okay, so ang ibig sabihin ng absolute is tiyak na tiyak. Okay, so negation is negative, yung pagtutol. Okay? So ibig sabihin, ang tao raw na pinagpala ng Diyos, ito ang hindi niya ginagawa. Okay? He does not walk in the counsel of the wicked. Of course. Whose counsel do we should walk? The counsel of God, according to the Word of God. Yung salita pong walk dito is his manner of life, yung kanyang paraan ng pamumuhay. Kumusta ang paraan ng ating pamumuhay? Yung sinasabi pong walk is not only a manner of life, but what causes him to run? Ano ang dahilan ba't ka nabubuhay? Ano ang iyong pamumuhay? Yung salitang walk. Ano ang dahilan kung ba't ka nabubuhay? At ang ibig sabihin din po ito is carry him away. Ano ang dumadala sa iyo? Anong prinsipyo sa buhay mo? Anong prinsipyo sa buhay mo? Okay, so sabi niya dito, hindi siya nadadala yung kanyang manner of life, what causes him to run, and carry him away. Counsel. He does not walk in the counsel. Yung counsel, ano naman ito? Ayon, ang ibig sabihin po ng counsel is advice, purpose, or device, or suggestion. Nino? Of the wicked. Sino yung wicked? Sabi, unrighteous, criminal, an actively bad person, hostile to God, and morally wrong person. Mga kapatid, matindi po ito. Hindi siya, ang manner of life, ang kanyang pamumuhay ay nakakakitaan ng mga bagay na hindi ayon sa masasama. Hindi siya nakikiayon, hindi siya daladala ang buhay niya. He does not. That is an absolute negation. That is the righteous person. Next, sabi po yan, nor stand in the path of sinners. Ito, matindi po ito. Kasi kung makita niyo, may progression po ito. Ang ibig sabihin naman ng salitang path, stand in the path of sinner is yung salita pong stand, hindi lang po siya basta nakatayo. He does not remain. He does not hold one's ground. He does not station. He is not in a standing attitude, standing firm. He is not in an attitude, standing firm. Hindi. Ito, okay itong mga kaibigan ko. Hindi okay ito.
Remember, our unbelieving friends, although they are good to us, they are wicked. They are morally wrong, they are hostile to God. Kaya sabi niya rito, He does not remain. Kaibigan mo sila, but you do not remain with them. Okay? Kaya sabi po ito, in the way, yung po salitang way is the course of life or journey or undertakings. Hindi ka nakikipag-isa sa kanila sa mga bagay na walang kabuluhan. Okay, saan? He does not remain in the way of sinners. He does not hold ground with the undertakings of the sinners. The sinners is the, what we call, someone who is exposed to condemnation. Kasi imagine po natin yung ating mga kaibigan that we are in a journey with them, undertakings with them, in the station in the ground with them, we are one with them, and they are not saved. Tayo po ang nanganganib kung tayo ay ligtas. And if we enjoy this kind of life, magsuri po tayo. Okay, next. Anong hindi niya ginagawa? Nor sit in the seat of scoffers. Oh. So, he does not sit. Ang ibig sabihin po ng sitang sit ay, he does not remain. He does not abide. Ano yung ibig sabihin ng salitang walk? Yung manner of life niya. Yung ibig sabihin naman po ng stand, yung prinsipyong pinanghahawakan niya. At ang ibig sabihin naman ng sit, remain, abide. Sa katunayan, ang ibig sabihin pa po ng isang sit is marry. Ano yung sabihin ng marry? There's a wedding o pakikipag-isa. Ang isang taong niligtas, hindi siya talaga nananatili. Nakasama ang mga taong ito. Ano po sabi niya? In the seat, he does not nor sit in the seat of scoffers. Yung po salitang seat, S-E-A-T, ang ibig sabihin po niya is dwelling, assembly, or habitation. Ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan ay parang you are not bothered at all on what's going on with your Christian life. You're not bothered at all. Okay? This is very dangerous. Because if you are not bothered at all, something is wrong. Not with the Word of God. Kung hindi, paano natin talaga dinadala ang salita po ng Diyos sa ating pagbubuhay? Because this is a serious matter, mga kapatid. Okay? Sabi niya, okay. He does not, nor sit in the seat of scoffers. Ibig sabihin, yung scoffers or scornful is the one who talk arrogantly, the one who is a scorner or a mocker of the Word of God, the child of God, the ministry, and everything. Sila yung mga tao na sa atin lang tumira. Huwag ka nang tumatin. Kasi meron tayong ganito. Meron tayong ganyan. Huwag ka na mag-ministry. Huwag nang ganito. Minsan lang to. Mga kapatid. That is what not the blessed men do. You cannot find happiness if you are a Christian outside the law of God or the ministry or the church or gawain ng Diyos. Believe me, yan po ang sabi ng Biblia. So, ang next question is, then what is he doing that makes him happy? Sabi po rito is, but his delight. He is happy. And this happy person is, there is something that makes him happy. Because the word delight means, ang ibig sabihin po ng salitang delight is the pleasure. What he desires, what he longs for. What his inner being wants. Ano yung ninyanais ng kanyang kaibuturan ng kanyang pagkatao. So, what is he doing that makes him happy? Number one, delights and meditates in the law of the Lord. His delight is in the law of the Lord, and in His law, he meditates day and night. So, if you are not delighted, you cannot ponder about it and let it cycle in your mind. Kung hindi kayo natutuwa sa salita ng Diyos, hindi yan mananahan dito. Pagkabasa mo ng salita ng Diyos ngayong umaga, and then when you get out of your room, there is something else that will occupy your mind the whole day. Because actually, you are doing the reading of the Word of God religiously. Because you think you can fool God. Alam natin, pwede tayong lukuhin ng Diyos. This is a personal relationship.
And what you should read in the morning will either make your plan go because it is for God, or make your plan not go because it is just for you, or something else not worthy enough. Yun po ang sasawata sa atin. At pag sinawata ka nito, kahit gustong-gusto mo, blessed are you. Happy are you. Okay. The word meditates is the word, or the word delight is the word what he desires or long-term pleasure. Law of the Lord is the instruction of God. When you read the word of God, you are seeking the instruction of God in the morning that you will do in the whole day. He is willing to be instructed by God through his word. He obeys God. It is not burdensome, hindi mahirap, hindi nakakapagod, but where he finds joy, satisfaction, and contentment. At sa halip doon niya makikita na kahit hindi siya tumuloy, sabi niya, buti salamat talaang sa Panginoon. Because he wants to please the Lord. Okay? Sabi nga po ng Psalm 19:8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Is the word of the Lord rejoicing the heart? Ano sagot niyo? Nakakapagpagalak ba ng puso natin ang kautusan ng Diyos sa atin? Dapat po. Bakit? Inuutusan ka ng Diyos, imagine mo. Kaya kanya inuutusan kasi He cares for you. Kung hindi kanya inuutusan, wala siyang pakialam sa'yo. Keber, kung anong mangyayari sa buhay mo. Diba? Susuot ka na lang sa impyerno. That's true. Brothers and sisters. Okay? Sabi po, and in His law, He meditates day and night. He meditates in the law day and night. He ponders, study, imagine, mutter, speak, and utter. He does not only read. He reads it and then he speaks it to himself. Babasahin niya ito at sasabihin ito sa kanyang sarili sa buong maghapon. Hindi niya ito binabasa pag alas 4 ng hapon dahil may memory verse. Okay? And then, he meditates means he is engulfed, consumed by the Word of God on how he will abide it. Sabi po sa Psalm 104:34, let my meditation be pleasing to Him. As for me, I shall be glad in the Lord. Let my meditation be pleasing to Him. As for me, I shall be glad in the Lord. That the Lord is pleased with you. Can you imagine? The Creator of heaven and earth is pleased at you. At kahit hindi ka umiral sa mundong ito, He remains to be God forever. Okay? Next, sabi po dito, He will be like a tree planted by streams of water which yields its fruits in seasons and its leaf does not wither. In whatever He does, He prospers. So una, ang sabi nga natin, nag-delights and meditation in the law of the Lord. What is He doing that makes Him happy? Next, what is He doing that makes Him happy? Being rooted in the law of the Lord. Siya ay nakaugat sa salita ng Diyos because He is meditating the Word of God. He mutters it. He utters it to himself. Then, it is taking root in itself, in his heart. Ito ay umuugat na ngayon sa kanyang puso. Ito na ang sumasawata sa kanyang kaisipan. Ito na nagsasabing sabihin at huwag sabihin, gawin at huwag gawin. Sapagkat ito ay nasa kanya ng puso. He meditates it. You know, the word meditate is like chewing. Masticating. Nguya ka ng nguya. Okay? Sabi po rito, yield its fruit in its season. He relies on the Word of God. He sees everything in what everything may come as God fertilizing His dependence upon Him. That's why He is bringing fruit in season. Because the Word of God is like a fertilizer sa Kanya. Na anuman ang dumating, it is the time for me to bring forth fruit for the season. Pag dumating ang taghirap, naroon ang kanyang kagalakan sa pagtitiis. Pag dumating naman ang tagsarap, naroon ang kanyang kagalakan sa pasasalamat sa Panginoon. It is bringing forth fruit in its season. Sapagkat ang buhay natin ay iba't iba ang season. Tama? Pag ikaw ay laging masaya, kailangan mo punta sa mental. Lagi ka nalang masaya. Okay? Kailangan malungkot because God also wants us to be emotionally balanced.
But the proper response is according to the Word of God. Okay? So, sabi po dito ay, saan na ba ako? He whose leaf does not wither, hindi natutuyo ang kanyang mga dahon, at kung ano man ang kanyang ginagawa, siya'y sumasagana. He gladly responds with God's law. He is filled abundantly and satisfied and will not be moved. Bagkus ay lalo siyang sumasagana ang kanyang papuri sa Diyos. Lalo niyang itinutuon ang kanyang sarili. Dumadaan ako sa ganitong paghihirap. Ano bang sabi ng Panginoon na dapat kong gawin? Hindi yung, ang dami kong mga nabili ng Hinebra at tayo mag-iinom. Punta ka kay kumparing ganito. Ang dami niyang problema at ay makipagkasiyahan. Punta tayo doon sa mga iba't ibang lugar. Bata man lang ma-unwind tayo, mga kapatid. Kahit po ang dami mong problema, pumunta ka sa ibang lugar, tulala ka pa rin. It will only take away temporarily whatever you are, kung ano man ang problema mo. But it will never satisfy you. If you're a Christian, your only satisfaction and contentment is the Word of God. Wala pong iba. Dahil Kristiyano ka nga. Okay? Now, punta po tayo sa description. Second point. Kasi 5 minutes na lang. Description of the wicked. Who is the wicked person? The wicked are not so, but they are like chaff which the wind drives away. Hindi daw ganun ang wicked, hindi siya masaya. Kasi para siyang ipa. Kung saan humihip, dala-dala na lang siya. Bakit? Kasi hinahanap niya ang kasiyahan. Akala niya makikita niyo sa iba't ibang lugar. Matatagpuan sa iba't ibang tao. Makikita niya sa iba't ibang kung saan-saan. Okay, manood ng Facebook, lagi na lang, uy, punta tayo dito, tingnan mo to, parang ang saya, uy, tingnan mo to, sarap dito kumain, tingnan mo to. Mawawalan tuloy kayo ng, naiinis ako sa ganyan. Yung mga ganyan suggestion, huwag ka kasing tumingin dyan. Ano ng mga naiisip mo? I only want to stay home. Okay? Now, who is the wicked person? The wicked is the ungodly. That's why they are ungodly. That's why they are never satisfied. They thought ginawa sila ng Diyos dito para to roam around the world. To find pleasure. To find delight. His delight is in the law of the Lord. So sabi po dito, they are like chaff. Alam niyo, masakit po itong, okay, the wicked is ungodly, unrighteous, criminal, actively bad person, hostile to God, and morally wrong. Yung sinabi ng wicked doon sa una. Tama? Doon sa unang verse. So sabi po rito, ano ba ang chaff? Alam niyo, kapag ka po tayo i-describe na isang chaff o isang ipa, ito pong ibig sabihin niyan. Ito po ay tumutukoy sa isang ipa. Yung palay na wala ng laman. Wala siyang laman. He is a worthless husk of grain. Ibig sabihin, ito ay inihiwalay kapag dumarating yung tinatawag natin nagpagigiling. Una, ito ay walang bigat, walang ugat, walang stability, at kung saan umihip ang hangin, dala siya. Wala siyang prinsipyo, walang paninindigan, walang kahit na ano. Laman lang po ang kanyang nais na ma-please. Punta tayo dito, punta roon. Wala po. Wala siyang prinsipyong pinangahawakan sa kanyang buhay. Kasi wala po siyang stability. Hindi siya rooted katulad ng isang puno in the streams of water. That is a lifestyle. Okay? Yan po yung sabi. The wicked are compared to a chaff. Bakit? Kasi wala silang, they lack spiritual foundation and are unstable, driven by worldly desires rather than God's truth. Dinadala lang sila ng kanilang mga nais. Ang laman ng kanilang kwento ay puro kagandahan ng mundong ito. Kaya, mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ano? So, ang sunod na tanong is, who is the wicked person? Ang sunod na tanong po is, what will happen to the wicked person? Therefore, the wicked, sabi po dito, in verse 5, the wicked
will not stand in the judgment. He will not remain righteous in the righteous judgment of God. Hindi po siya mananatili. Kasi nanatili siya sa in the seat of scoffers. Okay? Sabi po rito, because he has no desire in the Word of God, because he has no desire in the Word of God, of course, he has no desire in God Himself. In obeying Him, in taking root in Him, in abiding His Word. So yun po sinasabi niya. Yun yung mangyayari. Nor sinners in the assembly of the righteous. This suggests that sinners will not be included among God's faithful people. The assembly of the righteous represents those who are justified by God. Those who are saved. Someone is a meter gauge po ng ating buhay. It's not too late para sa atin. That we should reflect on how we live our Christian life. Ano po? Kaya alam nyo mga kapatid, kailangan nating makita yung ating salita. Sabi nga sa James chapter 1, ang salita ng Diyos ay parang salamin. But the natural man, kapag tinignan niya when he looks in the mirror, he looks in the law of the Lord, the law of liberty, at hindi niya ito pinansin, nakakalimutan niya kung ano ang kanyang itsura o kalagayan. But the one who looks intently, he is the one who will abide. The key word is the word intently. Yung talagang may ninanais siya. Tandaan natin na kapag bumabasa po tayo ng salita ng Diyos, tayo ay nangangailangan ng salita ng Diyos. We need the Word of God. When we read the Word of God, we need the Word of God. We read the Word of God because wala naman akong gagawin. Tsaka, nakasanayan ko na to. Tsaka, nakakaya sa Diyos. Babasahin ko na nga. Hindi po ganun. Kaya kita po natin dito sa lesson na ating pinag-aralan, the blessed person is the person who finds joy and delight in the law of the Lord. He actively avoids the influence of the wicked, sinful, and scornful. Actively avoids. At siya po ay katulad ng isang puno na yumayabong pagdating po ng mga pagsubok. Subalit ang masasama naman po ay katulad ng ipa. Sila unstable, without spiritual foundation, and easily driven. Kung saan-saan lang po siya nadadala. Kasi wala siyang bigat. Hindi pwede sabihin na, ayoko. Hindi pwede ngayong araw na to. Wag bukas, may gawain kami. He does not have a spiritual endurance and will not stand in the divine judgment and will ultimately face separation from the assembly of the righteous. Yan naman po ang description ng wicked. Kaya, mga kapatid, napakaganda po nito. Memorize someone and always be reminded the contrast of the righteous and the wicked. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat. Patuloy mo kaming paalalahanan, Ama, sa lahat po ng ito. Kami po'y nagpupuri sa iyo, Panginoon. Iniibig mo kami kahit ipinararating mo sa amin ang mensaheng ito. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.